sasamahan niyo ako. Kasi ganito sa New Zealand, kailangan magpa-woof na sasakyan para na monitor kung mini-maintain mo ba ang iyong sasakyan. So, tara, let's go! So, ito na nga, nag-woof na kami, tinetesting na yung sasakyan. Ito na yung woof master, si Neil. Pinoy yan, Pinoy yan. Kaya pag magpapa-woof kayo dito sa Orewa, yan, Orewa Tire Center, hanapin nyo lang si Neil. Si Neil lang ang sakalam dito. Testingin mo na yung sasakyan mo bago magano. So yun. Magkano bayad Neil sa woof? $60. $60. Walang discount? Ano yung pinakamura yata dito? 60 nga doon sa ano, sa pinag-uupan ko din sa Pangaparawa, busy lang hanggang Biyernes pa daw eh. Kasi hanggang Biyernes pa, Biyernes, Miyerkules yata sabi sa akin. Kaya yun, brake check tayo. Brake check daw, brake check. Palagyan ko. Check daw yan, brake check. Puta, brake check nga. Puta, hindi mo naman sinabi. Sinabihan ka na. Hindi mo naman sinabi masakit pala. Ang sakit. Ganun pala pag sobrang bigla ang preno, ang sakit. May isa pa? Teka lang. Baka may isa pa. Para ready na ako. Nakatutok ako doon sa brake check. Seven meters in 30 to 35 kilometers per hour. Okay. So within 7 meters dapat yung brake efficiency mo 50% above. Okay. Yung sa'yo 85%. 85%. So mataas. pasado na yan. May nagwa 100% pa dyan? Wala. Wala. So yun pala ang brake check nun. Pag kayo may kasama, kailangan pala ready kayo. Medyo masakit pala dito sa hindi na kanina. So ito sa ano, pwede pala mag driving lesson dito. Yan. Ito ay Orewa, ano to? ES Park. ES Park? Ibs Park. Yan, Orewa Ibs Park yan. So yan, pinasok na ni Neil sa kanyang lifter ang kotse ko, tapos i-check niya isa-isa yan. So sa makikita nyo, chine-check ni Neil yung seat belt sa isa, sa harapan, sa likuran, kung talagang ready for use pa o maganda pa ang kanyang condition. Yan, ganyan ang pag-off dito. Ultimong pati ilaw, pag-ano ng gulong, lahat yan chine-check. Yan, ini-isa-isa yan ni Neil kung may mga nakalagay dyan sa likod eh. Punit ang seatbelt natin, pati likod, yan, pati yung sa gas tinitingnan, chinecheck gabi-gabi ka nagiinom sa Pilipinas? yung yung bubong, lahat yan chinecheck niya, pati kaluwat kan seatbelt, pati yung yung ceiling niya, goma dyan, yan, lahat yan chinecheck ni Neil. So kung kayo magpapa dito kayo para sa Orewa, ba naman? So ilalim naman ang check ni Neil dyan. Check ni Neil yung under chassis, yung mga kung may tulo-tulo bang makina, tapos mga ball joint or joint dyan. Tapos para malaman yung good in condition ng ating sasakyan para papasa ba? Kasi kung di papasa, kailangan mo ipagawa ang sasakyan mo para bumalik ka sa kanya after 28 days. Kasi pag ang rate mo mababa din, kailangan mong i-comply yung mga sira. Pero so far naman wala nakikita sa inyo, lahat ay in good condition lahat siya. Kaya kailangan mong anuhin mataas. Kung may offer sa yung 35 pataas, kunin mo na. Malubag.
Oh, may spring eh. Kala ko maluwag eh. Ano lang, chinecheck lang dito yung security. So, pag naulaw, tumatama sa iyo. Bawal din. Tapos yung mga kalawang. Wala naman masyadong kalawang yan. Tapos kung may tagas na yung shock mo. Kasi yung Neil din kasi yung ano yung mekaniko yung nag-check niya kasi Neil din ang pangalan. Pilipino. Ano naman siya pag Sabado kanya lahat ang ano. Kanya lahat ang ano nga ba to? Kanya lahat ang pera. Sabado. Bakerfield. So kung Sabado, lahat ng gawin niya sa kanya magpupunta. May ginawa nga siya doon na nakaraan palit rotor, brake lahat. Tapos ano pa ba? And same rate. Ha? Same rate. Hindi, kanya lahat yun. Kanya lahat ang pasok ng pera. Pero yung rate, company rate o Company rate. personal rate? Hindi, personal rate na niya yun. Kanya na yun kung magkano babayad doon sa parts and labor. Pero pagdating ng Lunes, Biyernes, company rate siya. Malayo ako eh. Kung ako'y malapit lang doon, pwede ako doon eh. Sayang. So, chinecheck naman yung mga gulong. Yan, gulong. Tsaka yung turn ng mga gulong. Yan. Chinecheck niya lahat sa isa. Yan. Chinecheck niya kung smooth ba. Kung may ano ba. Yan. Chinecheck niya yan. Kung may ano ba yung mga ball joint dyan. Laki rin ng interest. Ganyan naman talagang bangko eh. So yan, sa makikita nyo, chinecheck nila yung kapal ng gulong ko. Kung makapal pa ba o hindi na. Pero parang okay pa naman. Nasa limit pa. Baka next year, baka na bago mag-December papapalitan na yan. Isang taon pa lang yan sa akin eh. Oh. Ilan ng mileage na ito? Nakuha ko 72. Eh, ilan na ngayon? Nasa 100 something na. Biro mo sa isang taon, nakakadalong chainsaw na ako. Kung may time kayo, rotate mo na lang yung gulong. Pwede ba? Rotate mo yung gulong mo. Kasi bumababa rin mo dun. Hindi ba katulad ng yung rotation ng gulong ngayon, ano? So, yun, natapos na yung ating ng woof kay Neil. Yan. Maraming salamat kay Neil. Shoutout kay Neil. Yan. Ito si Neil sa Ore Water Center. Pag kayo gusto niyo magpagawa kay Neil, yan, hanapin niyo lang to si Neil. Okay, tawagan niyo. So, message niyo lang siya sa Facebook, Neil Pot. Yan. Tapos, ito ang kanyang number. Yan. Tapos, madaling kausap. Bibigyan ka ng recommendation sa mga ano niya. Okay? Sasakyan niya. Kaya ito pala si Boyong, yung small engine mechanic sa New Zealand. Yan. Shoutout kay Mama Noy, sa anak niya si Andrea, kay Mother Dear, yan. Kay Shobe, kay Baka Friend, kay Simsim, yan. Sa jowa ko dito sa New Zealand, yan. Shoutout sa inyo. Tsaka kay shoutout kay Tita Beth, yan. Yan. Shoutout sa inyo. So yan, na-accomplish ko na yung sasakyan ko. Meron na siyang woof for 1 year. Tapos yan, tsaka radio niya for 1 year din. So salamat kay Neil. So ito, kakain naman muna ako kasi gutom na ako eh. Kasi fasting ako ngayon. Fasting ako para mag-diet. Kasi para mamayat naman tayo. Okay. So maraming salamat. Sana may natutunan kayo tungkol dito sa New Zealand. Para sa mga sasakyan, kailangan medyo stricto sila
At saka lalo kung nakabangga ka, kung may na damage kang property, dito may kulong. Hindi katulad sa Pilipinas na naareglo pero dito hindi naareglo. Kaya yun, medyo stricto, kaya kailangan sumunod tayo sa batas nila kasi dahil lang tayo dito. Kaya yun ang masasabi ko sa mga Pilipino na nag-ano dito sa New Zealand, wag natin dalhin ang pagiging Pilipino sa Pilipinas na dadalhin natin dito sa New Zealand dahil ibang iba dito. So yun, maging low key lang tayo, maging magalang, ingat kayo, okay? Ito nga pala si Boyong, ayun yung small engine mechanic dito sa New Zealand. Peace out.